Ano daw ba yung pinagkaiba ko sa ibang content creator na about sa trading? Hmm, siguro siguro yung ano na lang, yung hindi ko kailangan pang manira ng kapwa ko content creator about trading para lang masabing, magaling ako or maganda yung mga itinuturo ko about forex or para lang makakuha ng mga manonood. Hindi na kasi kailangan pa ng gano'ng sistema. Bagay hindi naman na bago kasi dito sa atin sa Pilipinas, alam mo yun yung mga kunyari, for example, kapwa technician, 'di ba? Ang sasabihin, "Mali ang ginawa mo," dun sa client nila. "Mali yung ginawa niyo na ganyan, dapat ganito. Hindi talaga ano 'yan, dapat dito ka na lang nagpagawa." Alam mo yung mga gano'n? Yung sasabihin, "Ang bobo talaga ng mga 'yan." Yung mga gano'ng words. Hindi mo na kailangan kasi pang sabihin yun, eh, kasi kapag ginawa mo na lang ng maayos yung trabaho mo, inayos mo, mismong client mismo o mismong tao mismo yung huhusga sa galing mo, eh, 'di ba? Hindi mo na kailangan pang manira, gawin mo yung part mo. And then, naniniwala ako sa gano'ng sistema. Hindi mo kailangan pang manira ng tao na o kaya hindi mo kailangan din siraan yung isang bagay para lang masabing mas maganda yung bagay na meron ka, 'di ba? Kasi dito sa trading, pinapakita ko lang dito kapag nagko-content ako, yung more on experience. Yun na naman lagi yung sinasabi ko, eh. Hindi ko na kailangan pang ng content o gagawa ko ng content, manghihingi ako kay ChatGPT. ChatGPT, pahinging content about forex trading, di ba? Andun na, gagawa na yun si ChatGPT ng script. So, ayun, kaya hindi rin naman ako madalas laging nag-a-upload. And okay naman yun sa akin yun kahit doon sa YouTube ko kasi hindi naman din talaga ako kumikita dito sa pagiging content creator, eh. Kumbaga kumikita talaga ako sa forex trading. So ayun lang.